Nagising ang dalaga matapos ang 20 taon ng pagkakayelo. Sa loob ng mga taong iyon, parang tumigil ang oras, hindi nagbago ang kanyang hitsura kahit kaunti. Papalabas siya ng laboratorio na natitigilan at mahina, saka naglakad papunta sa istasyon ng bus. Sumampa siya sa bus nang nanginginig pa ang tuhod at naglabas ng 5,000 won. Iniabot niya ito sa driver at hiningi ang sukli. Sinabi ng driver na ang pamasahe ng matanda ay 1,300 won. Napakunot-noo siya. Bakit biglang tumaas ang presyo ng pamasahe magdamag lang? Halata sa kilos niya na hindi niya alam na 2 dekada na ang lumipas. Akala ng driver ay nakalimutan lang niyang magdala ng sapat na pera kaya hindi na siya pinababa. Pag-uwi ni Gomiran, laking gulat niya na wala ng tao sa bahay nila. Inisip niyang baka hindi na nabayaran ng kanyang mga magulang ang upa kaya sila napaalis. Kinuha niya ang lumang cellphone na mula pa 20 taon na ang nakalilipas, umaasang makokontak ang kanyang pamilya. Pero matagal na itong sira. Dinala niya ito sa isang cellphone repair shop. Sinabi ng technician na hindi na iyon magagamit, laos na ang modelong iyon. Dahil wala nang ibang magawa, nagtungo si Miran sa himpilan ng pulisya. Ikinwento ni Miran sa mga pulis na kahapon lang niya nakita ang kanyang pamilya, pero ngayon ay bigla na lamang silang nawala at hindi niya alam kung saan lumipat. Hiniling ng mga pulis na ipakita niya ang kanyang mga dokumento. Sa nanginginig na kamay, inilabas ni Miran ang kanyang ID card. Laking gulat din ng mga pulis nang makita na ipinanganak siya noong 1976, ibig sabihin ay 44 na taong gulang na siya. Pero sa hitsura niya, parang nasa 20s pa lang siya. Ginamit din ng mga pulis ang ID card upang hanapin ang numero ng kanyang ina. Nag-iwan si Miran ng voice message. Sa kabilang dulo ng linya, nang marinig ng kanyang ina ang boses ng anak na nawala ng 2 dekada, napaiyak ito sa labis na emosyon. Agad din siyang nilapitan ng kanyang ama at nakababatang kapatid matapos marinig ang ingay. Buong pamilya ang nagmadaling pumunta sa himpilan ng pulisya. Pagdating nila roon, sinabi ng mga pulis na si Miran ay nagpunta sa eskwelahan. Kaya tumakbo muli ang pamilya patungong paaralan. Samantala, nakaupo si Miran sa loob ng silid-aralan, nagmamasid sa mga estudyanteng may hawak na smartphone, may suot na Bluetooth headset, at pinag-uusapan ang mga salitang hindi niya maintindihan, mga modernong termino sa internet. Lalong tumindi ang pagkalito niya. Sa sandaling iyon, napatingin siya sa banner ng eskwelahan. Hawk School, 3 semestre, 2019. Lahat din ng estudyante ay may unipormeng may nakatatak na 2019. Doon niya tuluyang napagtanto, 20 taon siyang nagyelo. Bago pa siya makapag-isip ng maayos, may narinig siyang pamilyar na tinig mula sa malayo. Napatingin siya at nakita ang nakatanda ng bersyon ng kanyang nakababatang kapatid. Kahit lumipas ang 20 taon, agad niya itong nakilala. Nagyakapan silang magkapatid at kapwa naiyak. Binuhat siya ng kanyang kapatid at sabay silang umuwi sa kanilang tahanan. Sa loob ng 20 taon mula nang mawala si Gomiran, naniwala pa rin ang kanyang mga magulang na babalik ang kanilang anak. Kaya agad silang lumipat ng bahay ngunit inihanda at inayos pa rin nila ang silid ni Miran. Nang makita ni Miran na buo pa ang mga gamit sa kanyang kwarto, hindi niya napigil ang maiyak. Matagal na ang lumipas, ngunit hindi siya kailanman nakalimutan ng kanyang pamilya. Pero ano nga ba talaga ang nangyari? Si Miran ay lumahok sa isang 24 na oras na eksperimento ng pagyeyelo hibernation. Bakit siya nagising matapos ang 20 taon? Ang totoo, tinanggap niya ang eksperimento kapalit ng 500,000 won. Dapat sana'y gigising siya pagkatapos ng 24 na oras, pero nagkaroon ng aksidente ang propesor na namamahala sa eksperimento. Kaya ang dapat na isang araw lang na hibernation ay naging 20 taon. Si Miran ay isang estudyante sa unibersidad. Dahil salat sila sa buhay, kumayad siya sa iba't ibang part-time na trabaho upang matulungan ang kanyang pamilya. Isang araw, lumapit sa kanya si Don Chan, isang direktor ng variety show mula sa TV station. Inalok siya nito ng 500,000 won kung sasali siya sa isang hibernation experiment para sa kanilang programa. Agad pumayag si Miran, dahil kailangan ng kanyang nakababatang kapatid ng pera para sa operasyon. Si Don Chan naman, sa hanggaring maging makatotohanan at matagumpay ang palabas, nakipag-ugnayan sa isang propesor. Ngunit isang araw, biglang nagising ang propesor, nanginginig at hilo. Dahan-dahan siyang lumapit sa isang aparador, binuksan ang freezer, kinuha ang ilang vial ng gamot, hinalo ito at inilagay sa isang hiringilya. Habang gumagana pa ang makina, pinatakbo niya ang mga huling operasyon. Biglang huminto ang makina at unti-unting uminit ang freezer, kaya nagsimulang matuno ang yelo. Maya-maya, kusang bumukas ang freezer.
Itinurok ng propesor ang gamot sa braso ng 2 taong nagyayelo, isa na rito si Miran. Pagkatapos ng lahat ng iyon, ilang hakbang pa lang ang nagawa ng propesor bago siya tuluyang bumagsak sa sahig. Muling tumibok ang puso ng 2 taong nagyayelo. Parang nabuhay muli ang daluyan ng dugo sa buong katawan. Gumalaw ang mga kamay ni Miran, at unti-unti siyang nakahinga muli. Kahit na 20 taon siyang nasa loob ng freezer, hindi nagbago ang kanyang anyo, mukha pa rin siyang 24 anyos. Pag-uwi ni Miran, naalala niyang naaksaya ang 20 taon ng kanyang buhay. Hindi niya matanggap ang katotohanan iyon. Sa galit, dinampot niya ang guarantee letter at agad nagtungo sa TV station. Nang makita siya ni Ran, isa sa mga staff, labis itong nagulat. Hindi na siya pinansin ni Miran at dumiretso kay Dongchan. Sinampal niya ito ng malakas, sabay sabing umiiyak. Ibalik mo sa akin ang 20 taon ko. Ikaw ang may kasalanan kung bakit nawala ang buhay ko. Nagtinginan ng mga tao sa paligid nila. Puno ng pagtataka, agad siyang dinala ni Dongchan sa mas tahimik na lugar para makapag-usap. Nagtanong si Miran kung bakit ganoon ang nangyari, at mabilis na ipinaliwanag ni Dongchan na galit din siya dahil kakagising lang din niya mula sa pagkakayelo. Habang nag-uusap sila, umiiyak rin si Dongchan. Nang unti-unting kumalma si Miran, inilabas niya ang guarantee letter na pirmado ng presidente ng TV station 20 taon na ang nakalilipas. Pagkatapos basahin iyon, sinabi ni Miran na nanghihingi siya ng kabayaran sa TV station. Kinuha niya ang calculator at sinimulang magkwenta. 24 na oras katumbas 500,000 won. Kaya kada oras katumbas 20,833 won. Isang taon katumbas 8,760 oras. Kaya 20 taon katumbas 175,200 oras. Pagkatapos ng kalkulasyon, lumabas ang kabuuang halaga na 70 bilyong won. Laking gulat ng lahat, kahit ibenta ang TV station, hindi pa rin ito kayang bayaran. Sinabi ng chairman ng TV station na pwede namang unti-unting bayaran ang halagang iyon, at maayos ang usapan sa paraang makatarungan. Sa huli, nagpasya si Miran na bumalik sa paaralan upang ipagpatuloy ang programang hindi niya natapos. Sinabi niya sa guro na gusto niyang ulitang kunin ang kurso. Tinanong siya ng guro kung ano ang kanyang major. Sagot niya, Chinese Literature, Batch 2096. Napamulagat ang guro sa labis na pagkabigla. Sa pagbabalik niya sa universidad, pumasok siya na naka 20th century fashion na agad nakakuha ng atensyon ng isang binata na nag-abot pa sa kanya ng inumin. Ngunit sa di inaasahang pangyayari, pagpasok ng propesor sa klase at makita si Miran, nanghina ang kanyang mga tuhod sa takot. Siya pala ay dating kasintahan ni Miran. Ang lalaking nagtaksil sa kanya 20 taon na ang nakalilipas. Katulad ni Miran, nabuhay rin siya matapos ang 20 taon ng pagkakayelo. Nang maglakad siya sa kalsada, nahilo siya at tuluyang nawalan ng malay. Dinala siya ng mga tao sa ospital. Agad siyang sinuri ng doktor. Normal ang pulso at paghinga niya. Ngunit ang kanyang temperatura ay 31.5 degrees Celsius lamang, malayo sa karaniwang 36.5 degrees Celsius ng isang normal na tao. Nagulat ang doktor sa kakaibang resulta. Ngunit pagmulat ni Dongchan, napasigaw siya at nagpumilit bumangon. Sinabi niyang may kailangan pa siyang top-using shooting, pero sobrang hina pa ng kanyang katawan kaya hindi siya pinayagan. Sinubukan ng mga doktor ang iba't ibang thermometer, pero nanatiling 31.5 degrees Celsius ang kanyang katawan. Habang nagtataka ang mga doktor, muling nagising si Dongchan at hirap na hirap, pinilit niyang sabihing contaken ang kanyang deputy director. Tinanong siya ng doktor kung ano ang kanyang numero. Ipinagpatuloy ni Dongchan ang pagsabi ng numero ng telepono at pangalan ng deputy director bago siya tuluyang nawalan ng malay. Sa kabilang linya, natanggap ni Deputy Director Hyan-gi ang tawag mula sa ospital. Nang marinig niya ang pangalang Dongchan, nanginig ang kanyang mga kamay sa pagkagulat. Pagkababa ng telepono, agad niyang tinawagan ng presidente ng istasyon, at magkasama silang nagmadaling nagtungo sa ospital. Samantala, nalaman din ng pamilya ni Dongchan ang balita at agad ding nagpunta sa ospital. Nang makita nila si Dongchan, labis silang nasorpresa, mukhang bata pa rin ito, parang walang nagbago sa hitsura. Ang kanyang mukha ay pamilyar ngunit tila banyaga na sa paningin ng lahat. Medyo tuliro si Dongchan habang tinitingnan ng lahat sa paligid. Muling nawalan siya ng malay pagkatapos lamang ng isang pangungusap. Pagkagising niya, nakita niya sa tabi niya ang matanda ng ina, at tinanong niya ito. Nanay, bakit bigla kang tumanda ng ganito, parang isang gabi lang ang lumipas? Lalong nabigla siya nang makita ang isang tiyahin na ngayon ay mukhang mas matanda pa sa kanya, at tinatawag pa siyang, Kuya. Naguluhan siya lalo nang may isang matandang lalaki na biglang lumapit at tinawag siyang Sunbae.
Pagtapos ay sinabing, "Ako ito, si Hyun-gi." Labis ang pagkabigla ni Dong-chan. Tumakbo siya palabas ng hospital room at tumungo sa lobby. Pagtingin niya sa paligid, nakita niyang ang taon ay 2019. Bagamat mahirap paniwalaan, napagtanto rin niya sa wakas na totoong lumipas na ang 20 taon mula nang siya'y nagyayelo. Tinanggap niya ang katotohanan. Naalala niya si Miran, na kasama niyang lumahok sa eksperimento. Kaya't inutusan niya si Hyun-gi na hanapin ang address ni Miran, ngunit nang puntahan nila ito, wala na roon ang kanyang pamilya. Umuwi si Dong-chan kasama ang kanyang pamilya. Sa loob ng 20 taon na pagkawala niya, malaki na ang nagbago sa kanilang bahay. Ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki at babae ay nagastos na ang lahat ng kanilang pera. Nagbukas na lang sila ng maliit na grill restaurant upang makapagsimula muli. Ang kapatid niyang lalaki ay may asawa na at may magandang anak. At ang kanilang ama ay pumanaw na ilang taon na ang nakalipas. Bagamat nagtataka ang pamilya kung ano ang nangyari kay Dong-chan sa mga panahong iyon, hindi na nila ito tinanong pa. Masaya na silang ligtas siyang nakabalik. Hindi nagtagal, nais malaman ni Dong-chan kung bakit sila nagising pagkatapos ng 20 taon. Kaya't pumunta siya sa dating laboratorio, at doon ay sinalubong siya ng isang assistant ng propesor. Agad siyang dinala nito kay Professor Huang, ngunit sinabi ng assistant na nawala na ang alaala ng propesor. Ginamit umano ng propesor ang huling lakas niya upang gisingin sila. Nang tanungin ni Dong-chan kung bakit itinago ang impormasyon tungkol sa kanila, sinabi ng assistant na may nagtangkang pasabugin ang kotse ng propesor noon, kaya itinago ang lahat upang maprotektahan siya. Kung malaman ng mga salarin na buhay pa ang propesor, papatayin siya. Kaya't lahat ay kailangang hintayang bumalik ang alaala ng propesor upang malaman ang buong katotohanan. Dumating ang unang araw ni Dong-chan sa pagbabalik niya sa trabaho sa TV station. Nang makaupo pa lang siya sa kanyang mesa, lumapit ang isang bagong empleyado upang turuan siya sa bagong sistema ng trabaho. Medyo hindi komportable si Dong-chan sa kakaibang trito. Lalo siyang nabigla nang hawakan ng junior ang kanyang baba at nagkomento pa sa kanyang itsura. Maya-maya, dumating si Haji, isa sa mga tauhan ng TV station, na may malaking respeto kay Dong-chan. Sinisi ni Dong-chan si Hyun-gi dahil sa maling paraan ng pagtuturo sa kanyang mga junior. Agad namang humingi ng tawad si Hyun-gi. At ang isang empleyado sa tabi nila ay nagulat, sa isip niya, sino ba talaga ang lalaking ito at tila may kapangyarihang magsalita ng ganito kay Deputy Director Hyun-gi. Ang totoo, 20 taon na ang nakalipas, si Dong-chan ay isa sa mga pinakakilalang producer sa telebisyon, na nanalo ng maraming parangal. Noon, apprentice pa lamang si Hyun-gi na sumusunod sa kanya. Ngayon, bumalik si Dong-chan sa istasyon bilang host ng bagong programa, at nagmungkahi siya ng mga makabagong ideya noon tulad ng pagsasanib ng documentary at game show. Kung saan hamani ng mga bituin sa isang survival challenge. Ngunit habang nagsasalita siya, kitang-kita sa mga kasamahan niyang nakaupo sa ibaba ang pag-aalinlangan. Sa loob ng 20 taon, malaki na ang ipinagbago ng media, at ang mga ideya ni Dong-chan ay tila lipas na sa panahon. Para makasabay, hiniling niya kay Hyun-gi na turuan siyang manood ng mga kasalukuyang game show at matutong gumamit ng computer. Kinabukasan, nagtungo si Dong-chan sa istasyon ng pulis para imbestigahan ang kanyang pagkawala 20 taon na ang nakaraan. Ngunit labis ang pagkagulat niya nang malaman niyang ni isa sa mga taong malapit sa kanya, kabilang na ang kanyang kasintahan, ay walang binanggit tungkol sa eksperimento ng hibernation. Nadismaya si Dong-chan. Para hindi madamay ang TV station, itinago niya noon ang totoo tungkol sa kanyang paglahok sa eksperimento. Dahil dito, mistulang nawala na lang siya ng parang bula sa loob ng 2 dekada. Pumunta siya kay Hyun-gi at galit na tinanong ito. Bakit hindi mo sinabi sa pulis ang tungkol sa eksperimento? Bakit ang sarili mo lang ang iniisip mo? Hinawakan pa niya sa kwelyo si Hyun-gi, puno ng galit. Pagkatapos nito, hinanap ni Dong-chan ang kanyang dating kasintahan, si Hayong. Tinanong niya ito, nang mawala ako, bakit hindi mo ako hinanap? Para bang walang nangyari? Nalungkot si Hayong. Sa loob ng 20 taon, nabuhay siya sa guilt. Hindi siya nagpakasal, patuloy na hinihintay ang pagbabalik ni Dong-chan. Ngunit hindi matanggap ni Dong-chan ang lahat. Ikaw ang taong pinakamalapit sa akin, pero tinalikuran mo ako. Ang pahiwatig ng kanyang pananahimik habang tumalikod at umalis. Nang paalis na siya, bumalik sa kanyang isipan ang matatamis na alaala nila ni Hayong. Hindi niya alam kung paano siya haharap muli sa babaeng minsan niyang minahal. Samantala, si Miran, na nakasama rin sa eksperimento, nakipagkita sa mga lumang kaibigan. Nang magkita sila, nagyakapan silang tatlo at nagtilian sa tuwa.
Napansin ng kanyang mga kaibigan na mukha pa rin siyang 24 anyos, kaya't pabirong sinabi. Ano yan, uminom ka ba ng elixir? Habang naghahanda si Miran na graduate, nag-apply siya ng trabaho. Ngunit nang makita ng employer sa resume na siya ay 44 na taong gulang at walang karanasang propesyonal, agad siyang tinanggihan. Lalong nainis si Miran. Sa totoo lang, bata pa siya, 24 lang ang tunay niyang edad, pero dahil sa pagkayelo ng 20 taon, tila siya'y tumanda ng walang dahilan. Dahil dito, lumapit siya kay Dongchan at sinabi, gusto kong magtrabaho sa istasyon. Sa game show team mismo. Ipinaliwanag ni Dongchan na hindi siya akma sa trabaho sa TV station, ngunit matatag na sagot ni Miran. Kaya ko to, magaling ako, hindi ako basta-basta susuko. Napansin ni Dongchan na puno ng kumpiyansa si Miran, kaya agad siyang pumayag na tanggapin ito sa game show team. Kasabay nito, ibinalita rin niya ang masamang balita mula sa professor. Ang katawan ng isang taong galing sa cryogenic freezing ay may normal na temperatura na 31.5 degrees C. Ngunit kung lumampas ito sa 33 degrees Celsius, maaari na itong maging banta sa buhay. Bagamat 44 na taong gulang na si Miran sa papel, sa hitsura at sigla niya, tila siya'y 24 pa rin. Ang kanyang masayahing ngiti ay lalong hamalina kay Dongchan. Nag-abot si Dongchan ng isang bagong cellphone kay Miran bilang pasasalamat. Naaliw si Miran at sinabi na ipapakilala niya ang kanyang matalik na kaibigan sa kanya. Habang tinititigan ni Dongchan ang dalawang kaibig-ibig na babae, agad siyang nagdahilan at umiwas. Masayang tinanggap ni Miran ang cellphone at agad siyang nagpadala kay Dongchan ng isang cute na emoticon. Napangiti si Dongchan nang makita ito. Pagdating sa kumpanya, agad niyang hinanap si Miran. Sabik nitong ipinakita ang bagong cellphone at sinabi, ang ganda ng mga function nito. Sa di inaasahang sandali, nagkatinginan silang dalawa at tila narinig nila ang mas mabilis na pagtibok ng kanilang mga puso. Kinagabihan, pagkatapos ng trabaho, sabay silang bumaba sa parking garage. Bigla na lamang, isang lalaking may kutsilyo ang tumutok sa likod ni Dongchan. Itinaas niya agad ang kanyang mga kamay. Sila'y isinilid sa trunk ng kotse. Akala ng mga kidnapper ay mawawalan ng malay ang dalawa sa lamig, pero ang totoo. Relax lang silang nagkukwentuhan sa loob ng trunk, sanay na sila sa lamig dahil sa 20 taong cryogenic hibernation. Pagdating sa isang liblib na kalsada, tumigil ang sasakyan. Binuksan ng mga kidnapper ang trunk at nagulat na buhay pa ang dalawa. Agad silang tinanong tungkol sa kinaroroonan ni Professor Wang, ang responsable sa eksperimento. Diretsyong sinabi ni Dongchan na wala silang alam. Nanginginig na rin sa lamig ang isa sa mga kidnapper, ngunit patuloy pa rin ito sa pagtatanong. Sabay na sinipa ni Dongchan at Miran ang lalaki. Nahulog ang kanyang cellphone at agad itong pinulot ni Miran. Tumulong din si Dongchan, ngunit hindi rin basta-basta ang kalaban. Nagtagal ang kanilang pagbubuno, hinablat ni Dongchan ang buhok ng lalaki, habang si Miran ay sinipa ito sa maselang bahagi. Napahandusay ito sa sakit, sabay silang sumipa sa pintuan ng kotse, lumabas at tumakbo. Hindi rin nakalimutang isara ang pinto. Tinakat ni Dongchan ng isa pang kidnapper na tinawagan na niya ang pulis. Dahil dito, mabilis itong tumakas. Ngunit ang tanong, kung kaya naman pala nilang pigilan ang mga kidnapper, bakit hindi nila pinilit ang mga ito na ibalik sila sa syudad? Wala silang nagawa kundi maglakad pa uwi. Hindi alam kung gaano na sila katagal naglalakad. Lalong tumataas ang temperatura ng katawan ni Miran. Kinarga siya agad ni Dongchan at tumakbo. Nang akala nila'y mawawalan na ng malay si Miran. Nakakita sila ng isang sasakyan. Gamit ang huling lakas, pinara ito ni Dongchan at isinugod si Miran sa ospital. Matapos bigyan ng pampababa ng lagnat, ligtas na si Miran. Samantala, nagbuhos naman si Dongchan ng malamig na tubig sa sarili upang bumaba rin ang kanyang temperatura. Nang makita niyang maayos na si Miran, doon lang siya nakahinga ng maluwag. Pumunta si Dongchan kay Professor Yukibam upang itanong kung may solusyon sa problema nila sa temperatura ng katawan. Sinabi ni Professor Yu na mayroon lamang isang paraan upang maibalik sa normal ang temperatura ng kanilang katawan. Ngunit tanging si Professor Wang, na nakakaranas ng amnesia, ang nakakaalam kung paano ito gawin. Hindi rin tiyak kung kailan manunumbalik ang alaala ni Professor Wang, kaya't walang magagawa kundi mag-ingat muna upang maiwasan ang posibleng kapahamakan. Bumili si Dongchan ng 2 monitoring device para ma-monitor ang kanilang body temperature sa lahat ng oras. Nag-prepare rin siya ng mga pampababa ng lagnat at iniutos kay Miran na lagi itong dalhin para sa emergency. Isang araw, pagkalabas ni Miran ng silid-aralan, hinarang siya ng isang propesor.
Pagbukas pa lang ng bibig nito, binanggit nito ang pangalan ni Miran, siya pala ang ex-boyfriend niyang si Gangsim, ang lalaking nagtaksil sa kanya 20 taon na ang nakalipas. Ngayon, gusto raw nitong bumalik sa kanya. Kung ikaw ba si Miran, papayag ka ba? Walang hiya niyang inamin na gusto niya ulit makipagbalikan. Sinabi pa niya na si Miran ang dahilan kung bakit siya sumali sa hibernation experiment. Ngunit matapang na tumutol si Miran. Simula ngayon, huwag na tayong magkita kailanman. Niyakap ni Gangsim si Miran ng sapilitan, sabay sabi. Ang cute mo talaga kapag galit ka. Gusto kong buhayin ulit ang pagmamahalan natin gaya ng dati. Para kay Miran, nasuran na ng bait ang lalaking ito. Sinabi niya, hindi mo ba alam na may asawa ka na? Ngunit matapang na sagot ni Gangsim. Para sa'yo, handa akong makipag-divorce agad. Dito na napuno si Miran, hinampes niya ito gamit ang kanyang bag. Pareho silang dinala sa presinto ng pulisya. Sigaw ni Gangsim, huwag niyo siyang parusahan. Ako ang may kasalanan. Tinanong ng pulis kung ano ang relasyon nila. Walang hiya niyang sagot, kami ang magiging magkasintahan sa hinaharap. Agad na kontra ni Miran. Kahit anong mangyari, kahit maparusahan pa ako, babalikan ko pa rin siyang hampasin. Nagulat ang mga pulis, at mabilis silang pinigilan. Ma'am, nasa presinto po tayo. Dumating si Dongchan sa presinto, nagmamadali. Pinagsabihan niya si Miran. Kahit galit ka, huwag kang nananakit ng propesor. Ngunit nang malaman niyang ex-boyfriend ito ni Miran, agad nagbago ang tono niya. Tama lang na sinaktan mo siya. Mas maganda pa nga kung naging baldado siya. Lalong uminit ang ulo ni Dongchan. Hinarap niya si Gangsim at sinabihan ito. Layuan mo si Miran, kung hindi, ako ang makakaharap mo. Pero nagmayabang pa rin si Gangsim. Nagkasuntukan sila at kinailangan pang awatin ng mga pulis at staff. Hindi na pinansin ni Dongchan ang lalaki. Hinawakan niya ang kamay ni Miran at sabay silang umalis ng presinto. Umakyat ang kilay ni Gangsim habang namamaga ang kanyang mukha. Kinabukasan, nagtungo sina Dongchan at Miran upang maghanap ng bagong filming location. Nag-stop sila para kumuha ng maraming larawan. Sabi ni Miran, pasukin natin to, baka mas maganda ang loob para sa shooting. Pero palalo na ang init ng panahon. Agad siyang pinigilan ni Dongchan. Labas tayo agad, hindi pwede. Paglingon nila, wala na ang sasakyan. Naligaw na pala sila. Tumaas ang temperatura ng katawan nilang dalawa. Naging seryoso ang sitwasyon. Umabot na sa 33 degrees Celsius ang temperatura. Umuugong ang alarm ng thermometer. Pinaupo agad ni Dongchan si Miran at hinanap ang fever-reducing medicine. Pero nang buksan ang bag ni Miran, wala ito. Nakalimutan mo bang dalhin? Naging mabilis ang paghinga ni Miran, namumutla na siya. At sa isang iglap, nawalan siya ng malay. Ang pagtaas ng temperatura ng katawan ni Dongchan ay unti-unting lumala. May natitirang isang dosis ng gamot para sa lagnat. Hindi na siya nagdalawang isip, agad niyang tinurak ito kay Miran. Unti-unti nang bumaba ang temperatura ng katawan ni Miran, ngunit si Dongchan naman ay umabot na sa kritikal ang init ng katawan. Nawalan siya ng malay at bumagsak sa sahig. Makaraan ng ilang sandali, nagising si Miran. Nang makita niyang walang malay si Dongchan, agad niya itong tinawag ng may pag-aalala, pero hindi ito tumugon. Umuulan noon, tila pati ang langit ay naaawa sa sinapit ni Dongchan. Bumagsak ang ulan sa kanyang katawan, at dahil dito, bumaba agad ang kanyang temperatura. Maya-maya pa, nagkamalay na rin siya. Nang makita ni Miran na nagising si Dongchan, hindi niya napigilan ang sarili, hinalikan niya ito. Malumanay na hinawi ni Dongchan ang buhok ng dalaga. 20 taon na ang nakalipas mula nang si Profesor Huang ang mamahala sa eksperimento ng cryogenic hibernation, ngunit ngayon ay nawalan na siya ng alaala. Noong panahong iyon, sinira ng kung sino ang sasakyan ni Profesor Huang, at bigla itong sumabog. Bagamat nakaligtas siya, nawala naman ang kanyang alaala. Para matulungan siyang makarecover, tinulungan siya ni Profesor Jo Kibam sa pamamagitan ng rehabilitasyon, pinadama sa yelo, tinakpan ang mga mata, at dinala siya sa laboratorio. Pero kahit anong gawin nila, hindi pa rin niya maaalala ang nakaraan. Samantala, nalaman din ng pinakamakapangyarihang tao sa Korea, si Chairman Lee Sok-do, na buhay pa si Profesor Huang. Ipinag-utos niyang imbestigahan ito ng palihim. Ang nakakagulat, si Chairman Lee ay kamukhang-kamukha ng lalaking nasa freezer. Para maprotektahan si Profesor Huang, nagkasundo sina Dongchan at Profesor Jo na dalhin muna ito sa kanilang bahay. Sa di inaasahang pagkakataon, nakita nila ang pamilya ni Miran at ni Dongchan na nagtatalakayan kung paano ibalik sa normal ang temperatura ng dalawang dating nagyelong katawan. Ibinahagi ni Dongchan ang sitwasyon ni Profesor Huang.
Nagkasundo ang dalawang pamilya. Sa araw, mananatili si Professor Huang sa barbecue restaurant ni Dong Chan, at sa gabi ay matutulog siya sa bahay ni Miran. Inatasan siyang magbalat ng sibuyas, at habang umiiyak siya sa pagbalat, napag-alitan pa siya ng nanay ni Dong Chan. Isang araw, dumating si Chairman Lee sa barbecue restaurant ni Dong Chan. Nagkunwari itong kakain lang, pero hindi sinasadyang nakita siya ni Professor Huang. May mga malalabong alaala na biglang bumalik sa isip ng propesor. Hindi siya nakilala ni Chairman Lee, kaya dali-daling umalis si Professor Huang. Maya-maya pa, pinuntahan ni Chairman Lee ang asawa ng kanyang kakambal. Balak kasi nitong pumunta sa estasyon ng TV para ibunyag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Sa totoo lang, si Lee Sok-do ay ang nakababatang kapatid, pinalitan niya ang kanyang kuya na si Lee Hang-do, ang orihinal na chairman na isinailalim sa cryogenic sleep matapos maaksidente maraming taon na ang nakalipas. Upang hindi na magising si Lee Hang-do, 3 beses nagtangkang ipapatay ni Lee Sok-do si Professor Huang. Ngunit sa huli, sa tulong ng mga biglang bumalik na alaala, nagtungo si Professor Huang sa laboratorio. Binuksan ng isang kabinet at nahanap ang notebook na naglalaman ng paraan kung paano ibalik sa normal ang temperatura ng mga nagyelong tao. Doon niya nakita si Lee Hang-do sa loob ng freezer, at tuluyan na niyang nabawi ang kanyang alaala. Kasabay nito, nalaman ni Lee Sok-do ang tungkol sa pagbabalik ng alaala ni Professor Huang. Kinagabihan, habang pauwi na si Professor Huang, bigla siyang dinukot ng isang lalaki. Dinala siya ni Sok-do sa isang madilim na silid, tinakpan ng kanyang mga mata. Inutusan siya ni Lee Sok-do na ibigay ang power source ng cryogenic chamber upang gawing bigong eksperimento ang buong proyekto. Kung hindi, papatayin siya. Ano na ang mangyayari kina Dong Chan at Miran? Wala nang ibang pagpipilian si Professor Huang. Napilitan siyang sumunod. Pumunta si Dong Chan sa laboratorio at sinabi ni Professor Joyu sa kanya na mula sa araw na iyon, huwag na siyang bumalik doon, siya na raw ang mamamahala sa laboratorio. Nakaramdam ng kakaiba si Professor Jo, kaya pagkalabas niya ay agad niyang tinawagan si Dong Chan. Sa mga sandaling iyon, inaalis na ni Professor Huang ang power source ng cryogenic chamber. Dumating si Dong Chan sakto sa oras at tinanong kung bakit niya ginagawa iyon. Ipinaliwanag ng propesor na kung hindi sisirain ang mga cryogenic chambers na iyon at gawing palpak na eksperimento, mapapahamak silang lahat. Nagmamakaawa si Dong Chan, pakiusap, iligtas mo kami. Hayaan mo kaming mamuhay bilang normal na tao. Mula noong hinalikan ni Miran si Dong Chan, mabilis na umusbong ang kanilang relasyon. Naging magkasintahan sila, at tulad ng ibang magkasintahan, nais din nilang magbahagi ng mas makabuluhang sandali. Ngunit dahil sa kondisyon ng kanilang katawan, maaari lamang silang maghalikan sa ilalim ng Erawan habang nasa malamig na tubig. Ang kritikal na antas ng temperatura para sa mga taong dumaan sa hibernation ay 33 degrees C. Kapag lumampas dito, maaaring maging delikado ang kanilang buhay. Ang halik ay isang aktibidad na nagpapalakas ng hormone, isang uri ng sport, na dapat gawin lamang sa malamig na tubig. Ang gene ng isang taong na-hibernate ay parang time bomb, anumang oras, maaari itong magdulot ng panganib. Isang araw, habang kausap ni Dong Chan si Miran sa telepono, bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo at hirap sa paghinga, kahit na hindi naman tumataas ang kanyang temperatura. Makalipas ang ilang sandali, nawalan siya ng malay at bumagsak sa lupa. Sa kabilang linya, naramdaman ni Miran na may hindi tama. Agad siyang kumuha ng bag at mabilis na tumakbo. Ipinahayag ni Professor Jo kay Dong Chan na ang hibernation gene sa kanyang katawan ay nagbago na-detoxify na ito. Pero makalipas ang 48 oras, muli itong magpapakita ng sintomas. Dumating si Miran at agad tinanong kung ayos lang ba si Dong Chan. Ngunit natakot din si Dong Chan na baka nagbago na rin ang genes ni Miran. Napansin niya ang mga pasa sa braso ni Miran, ngunit hindi alam ni Miran na may pasa siya. Ayon kay Professor Jo, hindi iyon pasa, posibleng nagsisimula na rin ang genetic mutation kay Miran. Tinanong ni Dong Chan kung may paraan para malunasan ito. Sagot ni Professor Jo, tanging si Professor Huang lamang ang may alam, ngunit nawawala siya. Pumunta sila sa laboratorio para maghanap ng mga bakas. Magulo roon, naniniwala si Professor Jo na si Lee Sok-do ang dumukot kay Professor Huang. Mabuti na lang at may nauna na silang plano, nakipag-ugnayan sila sa anak ni Lee Hang-do kaya't nakabalik si Professor Huang ng ligtas. Sa kabilang banda, walang tigil ang pag-aaral ni Professor Jo sa lunas. Sa gabing iyon, may nahanap siyang impormasyon mula sa notebook ni Professor Huang. Matapos ang magdamagang pananaliksik, nakabuo siya ng gamot, ngunit dahil bago pa lamang ito. Hindi pa tiyak kung may masamang epekto ito.
Isa sa kanila ang kailangang unang subukan ng iniksyon. Agad na nagsabi si Miran, ako na po ang mauna. Kinabukasan, tinurukan siya bago dumating si Dongchan. Ipinahayag ng propesor na 2 oras na mula nang turukan si Miran, at matagumpay ang epekto ng gamot. Nalungkot si Dongchan at sinabi, dapat ako ang nauna. Pareho silang handang akuin ang panganib para sa isa't isa. Nagpa siya rin si Dongchan na magpa-iniksyon. Humiga silang magkatabi pagkatapos. Ipinaliwanag ni Professor Joe na ang gamot ay pansamantalang lunas lamang, nakapagpababa ito ng temperatura, pero wala pa ring gamot na tuluyang magpapabalik sa normal sa kanilang katawan. Kaya kailangan pa rin nilang maging maingat at iwasan ang pagtaas ng temperatura ng katawan. Samantala, si Lee Sok-do, ang huwad na pangulo ng Chuncheon Group, ay nagsasagawa ng isang high-level na conference. Bigla namang dumating ang tunay na pangulo, Lee Hong-do. Magsisimula ang isang dramang pagtukoy kung sino ang totoo at sino ang peke. Pareho nilang ipinagpilitan na sila ang tunay na Lee Hong-do, kaya nalito ang lahat at hindi na alam kung sino ang paniniwalaan. Agad na lumapit ang anak ni Lee Hong-do at sinabi kung sino ang kanyang ama. Itinuro niya ang isa sa kanila, siya raw ang kanyang ama. Sa oras na iyon, isang lalaki ang tumayo at nagsabing noong ipinasa ng dating chairman ang posisyon, may isang lihim na sinabi ito kay Lee Hong-do. Kung sino ang makapagsabi ng mga salitang iyon, siya ang tunay na chairman. Kinabahan si Lee Sok-do, hindi niya alam ang tinutukoy. Mula naman sa kabilang panig, sinabi ni Lee Hong-do ang eksaktong mga salitang sinabi noon sa kanya ng dating chairman. Doon napagtanto ng lahat kung sino ang tunay na chairman. Dumating ang mga pulis at agad inaresto si Lee Sok-do. Nailigtas rin si Professor Huang. Sa kabilang banda, sina Dongchan at Miran ay nasa isang malamig na silid upang pababain ang init ng kanilang katawan. Pero kahit malamig, pakiramdam nila ay mainit pa rin. Biglang may 2 langgam na pumasok, at hindi kinaya ang lamig sa loob. Biglang nawala ng kuryente ang aircon. Nanatili sila sa loob ng 2 oras bago lumabas. Nang malaman ng ina ni Dongchan na nakikipagrelasyon ng kanyang anak kay Miran, nag-alala siya. Pareho silang hibernator, baka makaapekto raw ito sa mga magiging anak nila. Tinanong ng ina, hindi ba't ang dahilan ng relasyon ninyong dalawa ay dahil sa kasal? Hindi ba't nagpapanggap lang kayong nagmamahalan? Nagulat si Dongchan. Bakit bigla niyo pong binanggit ang kasal? Narinig iyon ni Miran at agad na sumagot, 24 pa lang ako. Wala akong balak magpakasal. Lalong naguluhan ang lahat. Ang ina ni Dongchan ay tumango at nagsabing, kung ganyan ang iniisip mo, hindi ka bagay sa anak ko. Pero nagulat siya sa sagot ni Miran, masipag akong magtrabaho, hindi ako pihikan sa pagkain, mabait ang ugali ko, at may 70 bilyon akong hindi pa nakukuha mula sa TV station. At kung iisipin, galing din sa perang iyon ang sweldo ng anak nyo. Hindi inaasahan ng pamilya ni Dongchan ang ganitong tugon. Pero ang totoo, nagbibiro lamang si Miran. Ginawa niya ito para mapasaya ang ina ni Dongchan at sana'y mapapayag silang tanggapin siya. Sa huli, ngumiti rin ang ina ni Dongchan at nagsabi, napakabait mong bata. Tila nagtagumpay si Miran, ang kanyang magiging biyenan ay tila pumayag na. Samantala, nagpatuloy si Professor Huang sa kanyang pananaliksik para makagawa ng lunas upang maibalik ang normal na temperatura ng katawan. At sa wakas, nagtagumpay siya. Agad siyang tumawag kay Dongchan para ibalita ang magandang balita. Ngunit hindi ito sinabi ni Dongchan kay Miran, nais niyang siya ang unang sumubok sa gamot. Sinabi ni Professor Huang na aabutin ng 1 linggo bago tuluyang bumalik sa normal ang temperatura ng katawan ni Dongchan. Matapos ang iniksyon, unti-unting tumaas ang temperatura ng katawan niya. May kaunting kirot at hirap sa paghinga, pero ito ay bahagi ng proseso para gumaling. Makalipas ang kaunting panahon, tinawagan ni Professor Huang si Miran at sinabi na tinurukan na si Dongchan. Nang makita ito ni Miran, nalungkot siya at nasaktan para kay Dongchan. Agad naman siyang pinakalma ng binata. Masaya silang pareho, sa wakas, maaari na silang mamuhay tulad ng normal na tao. Makalipas ang 3 araw, bumalik ang lakas ni Dongchan. Nawala ang sakit sa kanyang dibdib. Bumalik silang muli ni Miran sa freezer room. Ngunit ngayong pagkakataon, iba na ang pakiramdam. Nilamig si Dongchan habang nakaupo sa loob. Tinanong siya ni Miran, nilalamig ka ba? Upang hindi mahalata, nagsinungaling si Dongchan, nagbibiro lang ako. Isang umaga, ilang araw ang lumipas, nagising si Dongchan at napansin niyang bumalik na sa normal ang temperatura ng kanyang katawan. Labis ang kanyang tuwa at agad niyang tinawagan si Miran upang ibalita ang magandang balita, sa wakas, normal na uli ang buhay nila. Ngunit biglang nagbago ang lahat. Isang araw bago maturokan si Miran sa isang event,
Biglang may lumitaw na lalaking nakamaskara at may dalang kutsilyo. Tinarget nito si Miran at sinaksak siya sa baywang habang nasa tabi ni Dongchan. Agad siyang dinala ni Dongchan sa ospital. Dumating din si Profesor Huang. Sinabi ng doktor na masyado nang malala ang kalagayan ni Miran at kailangan siyang oprahan kaagad. Ngunit tumutol si Profesor Huang, hindi raw maaaring oprahan si Miran dahil isa siyang hibernator at ang temperatura ng katawan niya ay nasa 31. 5 degrees Celsius lamang. Maari lang isagawa ang operasyon kung bumalik na sa normal ang temperatura ng katawan niya, pero aabutin pa iyon ng 1 linggo, at hindi kayang maghintay ng katawan ni Miran. Mayroon lang daw isang solusyon, kailangan muling i-hibernate si Miran, at hintayin na lamang ang panahon na makabuo sila ng gamot na makapagpapabalik ng temperatura sa normal. Wala nang ibang pagpipilian sina Dongchan at ang mga magulang ni Miran. Kaya si Miran ay muling pinatulog sa hibernation. Habang natutulog si Miran, hindi nawala ng pag-asa si Dongchan. Araw-araw siyang masipag na nagtatrabaho, buo ang paniniwalang isang araw ay magigising din si Miran. Palagi rin siyang dumadalaw sa freezer room upang silipin si Miran. Hindi rin tumigil ang mga propesor sa pagsasaliksik ng gamot na kayang magpanumbalik ng normal na temperatura sa katawan ng mga hibernator. Lumipat si Dongchan sa bahay ng pamilya ni Miran upang mas maalagan ang mga ito. Dahil sa kanilang araw-araw na pagkikita, itinuring na rin si Dongchan bilang miyembro ng pamilya. Lahat ay umaasa at nananalangin na magising na si Miran. Lumipas ang 3 taon. Naging isang sikat na producer na si Dongchan, ngunit naging mainitan na rin ang kanyang ulo. Sa kabilang banda, si Profesor Huang ay sa wakas nakabuo na ng bagong gamot. Agad siyang tumawag kay Dongchan upang ipaalam ito. Dumating si Dongchan at ang mga magulang ni Miran sa laboratorio. Ipinahayag ni Profesor Huang na matapos ang 30 minuto mula sa pagturok ng gamot, muling babalik sa normal ang temperatura ng katawan ni Miran at maaari na siyang oprahan. Ngunit hindi pa rin tiyak kung kakayanin ba ng katawan niya ang operasyon. Hindi na alam kung gaano katagal ang lumipas, ngunit lumabas din ang doktor at sinabing matagumpay ang operasyon. Gayunman, nasa coma pa rin si Miran at hindi tiyak kung kailan siya magigising. Araw-araw ay nag-aalala at balisa si Dongchan. Hanggang isang araw, nasa malayong lugar si Dongchan nang bigla siyang makatanggap ng tawag mula kay Profesor Huang. Gising na raw si Miran. Agad siyang bumalik sa ospital. Pagdating niya roon, nakita niya si Miran na nakaupo na at naghihintay sa kanya. Sa wakas, matapos ang 3 taon, muling nagkita ang dalawang nagmamahalan. Hindi kayang ilarawan sa salita ang tagpong iyon. Makaraan ng ilang araw, muli silang nagtipon kasama ang pamilya ni Dongchan. Muli na namang tinanong ng ina ni Dongchan si Miran, may balak ka bang magpakasal? Ang sagot ni Miran, 24 pa lang ako. Bakit parang pamilyar na ang usapang to? Sabay sabing nais niyang mag-aral sa ibang bansa. Nabahala si Dongchan. Kung ganito ang sinasabi niya, ano ba ang tingin niya sa akin? Naalala niyang bagaman 35 lang talaga ang edad niya, 55 na ang aktwal niyang edad sa mundo. Sa harap ni Miran, tila sobrang tanda na niya. Lalo na at balak pa ni Miran na kumuha ng doctorate at master's degree sa loob ng 5 taon. Sa panahong iyon, 60 anyos na si Dongchan. Bagaman galit at nabigo, wala siyang magawa, si Miran pa rin ang babaeng gusto niyang pakasalan. Kaya kahit saan pa siya dalhin ni Miran sa mundo, susunod siya.